nakatatandang kapatid ni Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor arestado sa NAIA. Tila pinlano raw ni Tony Yang na tumakas pa abroad ng maharang. Nagpanggap pa raw siyang Pilipino na ipinanganak sa Misamis Oriental. Pero nahulihan naman na may dalang Chinese passport. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 20, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mga kalaban sa politika, isinasama raw sa drug watch list ng administrasyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas, plinano raw na palabasin mga drug lord. Mga kongresista, napikon lang sa mga pagtatanong nila kay Alice Go sa pagdinig ng House Quad Committee. Dating alkalde tuloy, ipinakontempt. Kakalabas lang ng Bagyong Helen, isa na namang low pressure area na muo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila at Cavite, walang tubig simula kagabi. Bata sa Naga City, Cebu, nasawi matapos ma-ospital. Giit ng kanyang ina, mabagal at mali ang diagnosis sa anak. At binatilyo sa Albay, inihagis sa bangin ang isang pusa. Paliwanag niya, panggawa lang ng content sa social media. Huli ang kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Dinampot si Tony Yang na mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa umunoy pagpapanggap niya ang Pilipino kahit isa talaga siyang Chinese national. Hinala pa ng mga operatiba, tatakas na dapat siya abroad pero naunahan lang mahuli. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Undesirable alien and for misrepresentation. You're under arrest. You have the right to remain silent. Sa bisa ng mission order mula sa Bureau of Immigration, inaresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Yang Jiangxin o kilala bilang si Tony Yang paglapag nito sa NAIA Terminal 3 kagabi mula Cagayan de Oro. Siya ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating President Rodrigo Duterte. Ayon sa PAOK, nilabag ni Yang ang Philippine Immigration Law. Nagpapanggap siyang Pilipino. Siya ay isang Chinese national na nag-assume ng Filipino name, yung Antonio Maestrado Lim. So lumalabas na isa siyang undesirable alien. Sa paghahalungkat ng mga otoridad sa gamit ni Yang, nakuha sa kanyang ilang ID, mamahaling relo at perang aabot sa higit 1.4 million pesos. Tingin ng PAOK, plano nang tumakas pa abroad ni Yang. Kaya siguro may dala siyang maraming pera kasi kung balak niyang umalis, siguro he will probably convert that into dollars. Sa hawak naman na kopya ng PAOK ng birth certificate ni Yang, nakalagay na Antonio Lim ang pangalan niya at sa Misamis Oriental siya pinanganak noong 1970. Late itong na-register noong 2004. Pero sa nakuha ang Chinese passport kay Yang sa NAIA kagabi, nakasaad naman ang pangalan niya na Yang Jiangxin. Yung estilo na ginawa niya is the same style na ginawa ni dating Mayor Alice Go, na ginawa ni Cassandra Ong, at yung ibang mga Chinese na nahuli natin na nagpa-late registration at and then nagpalit sila ng pangalan. Tiyempo ang pagkakaaresto kay Yang habang nangyayari ang pagdinig tungkol sa mga illegal na pogo sa Quad Committee ng Kamara kagabi. Dito, nabunyag na may iba't ibang kumpanya si Yang dito sa Pilipinas, gaya ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Cagayan de Oro at iba pang negosyo. Mr. Tony Yang or si Jianxing Yang or Antonio Lim owns and started in 2000. He established the Yangtze Group Trade Company Incorporated, which involved different importation. These are the different companies that he owns. And in here, the Yangtze Rice Mill, Mr. Chairman, dito tayo medyo nag-worry
because a lot of hundreds of millions of pesos enter in this Yangtze Rice Mill under the Golden Sun Cargo Examination Service Corporation, which is owned also by the brother of Michael Yam in the name of Tony Yang. Hindi lamang po sa Pogo nagtatago yung ating mga Chinese personalities pretending to be Filipinos, but also in the different corporations. Like this Sanjia Steel Corporation. Tingin ni Fernandez, nagagamit ang mga negosyo ni Yang bilang front sa bentahan ng iligal na droga. Lalo't may sariling pantalan ng bodega ni Yang sa CDO kung saan pwedeng maglabas-masok ang mga droga. Most likely, all the drugs that some of those entering in our country pass through that port, hiding in a legitimate business. Ngayong hawak na ng mga otoridad, posibleng ipa-deport ng immigration si Yang. Pero kailangan munang maresolba kung may iba pa siyang kaso dito sa Pilipinas. Nakatakda rin siyang isalang sa inquest proceedings para malaman kung mananatili siya sa kustodiya ng PAOK o ididetene sa ibang facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, halos kalalabas lang ng Bagyong Helen sa Philippine Area of Responsibility, pero isa na namang panibagong low-pressure area ang namuo sa loob ng PAR. Huling namataan ng sama ng panahon, 745 kilometers, silangan, timog silangan ng Itbay at Batanes. Posible raw itong maging bagyo ngayong weekend. Ngayong Biyernes, mataas pa rin ang tsansang umulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan at Ilocos dahil sa hanging habagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, posible ang kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman ngayon ng isang ina sa Cebu matapos mamatay sa ospital ang kanyang anak. Giit ng ina, mali ang diagnosis at mabagal ang naging pag-agap sa kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa, exclusive. Masigla at puno ng buhay sa mga kuhang ito ng kanyang ina si Baby Izzy Sereno nitong Hunyo. Makulit at mahilig maglaro ang 2 taong gulang na bata. Pero di akalain ng inang si Charmia na ilang buwan lang ay babawiin ang kanyang anak. September 2 nang isugod sa isang ospital sa Naga City ang bata. Bukod sa nilalagnat, nanghihina at nakaramdam ito ng pananakit ng tiyan. Pagdating sa paggamutan, biglang kinumbulsyon ang bata. Nang turukan ng doktor ng pampakalma, hindi na raw maigalaw ng bata ang katawan. Hindi na rin niya maimulat ang mga mata. Nakiusap silang mailipat sa mas malaking ospital si Baby Izzy, pero hindi raw sila binigyan ng referral ng doktor. Inabot pa ng ilang araw bago sila nakahanap ng tutulong na mailipat ng ospital ang sanggol. Doon napag-alamang malala na pala ang lagay ng bata. Sabi ng doktor dito po is yung anak ko may meningitis without man lang po na nag-recommend sila na magpa-CT scan kami. Pagdating na po namin sa Soto, mali po yung findings nila sa anak ko. Doon po nalaman sa Soto na critical na pala yung sitwasyon ng anak ko. September 15, binawian na ng buhay si Baby Izzy. Sa death certificate nakalagay na brain herniation o pamamaga ng utak ang ikinamatay ng bata. Mayroon siyang obstructive hydrocephalus, tsaka yung underlying cause is meron ang bata na right frontotemporal mass. May cyst po siya. Hindi makatarungan para kay Charmia ang sinapit ng anak, kaya dumulog siya sa Department of Health para humingi ng tulong dahil sa umano'y maling diagnosis ng unang ospital kay Baby Izzy. Gusto ko silang paglitan pero wala po akong magawa kaya nag-post na po talaga ako. Ang sakit po kasi, siya lang po kasi anak ko eh. Wala po akong partner. Ipaglalaban ko talaga yung anak ko, siya lang po yung anak ko eh. Nakatakdang puntahan ng DOH ang naturang paggamutan para suriin kung may medical malpractice at kapabayaan ang mga doktor at ang mismong ospital na pinagdalan sa bata. Nangako rin ang lokal na pamahalaan na iimbestigahan ang insidente. I requested the doctor to submit a report. And then, so from there, we will be conducting our investigation. Tikom ang bibig ng mga opisyal ng paggamutan nang subukang kunan ng panayam ng News 5. Maglalabas na lang daw sila ng statement tungkol dito pero wala pa rin sa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Naniniwala ang ilang mambabatas na posibleng ginamit lang sa pamumulitika ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nilabas niya noon na drug watch list.
Lumabas kasi sa pagdinig ng Quadcom kahapon na muntik na ring madamay sa listahan ang ilang dating miyembro ng oposisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang ikwento niya sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon ang pagkakasama niya sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. Nakatatak pa raw sa isip ng dating alkalde ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Noong August 2017, nasa Japan si Mabilog para sa isang international conference nang tawagan siya ng isang regional director ng PNP para imbitahan sa Camp Crame. Kinausap din daw siya ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa at nangakong tutulungan sa pag-uwi sa Pilipinas dahil naniniwala raw ito na inosente ang dating alkalde. Yun nga lang matapos ang pag-uusap nila, isa pang general ang kumausap sa kanya para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Dahil sa takot na baka may mangyari sa kanya sa Pilipinas, 7 taong nag-self-exile si Mabilog nang makakuha ng political asylum sa Amerika noong 2019. Ayon naman kay Senator Bato, totoo na kinausap niya noon si Mabilog. Pero hindi raw kapani-paniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor. Tanong naman ng mga kongresista, sino raw ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, nakalinaw po na it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasa listahan ka. Wala pa namang pahayag tungkol dito sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Si Mabilog naman, wala na raw planong ireklamo si Duterte dahil napatawad niya na ito. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Planong imbitahan dyan ang panganay na anak ni Digong na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte dahil gusto rin daw magtanong ni Pulong sa mga resource person. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Gaya sa Senado, naubusan din ng pasensya ang mga mambabata sa pagtatanong nila kay Alice Go sa House Quad Committee kahapon. Sa dami kasi ng tinanong nila, halos walang sinagot ang dating alkalde. Ang ending tuloy, pinasight in contempt si Go. Nagbabalik si Marian Enriquez. I move to cite Alice Go in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. Are there any objections?
Hearing none, the motion is approved. Napiko ng ilang kongresista sa pag-iwas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga tanong sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Dahil dyan, ipinasight in contempt siya ng komite katulad ni Cassandra Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation. Kahapon din, humiling ng executive session si Go para isiwalat daw ang mga nalalaman niya. I'm willing to tell the truth, basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo. Pero tinablayan ng mga kongresista, hindi naman daw masasagot ni Go ang tanong kung sinong tumulong sa kanyang tumakas ng Pilipinas. Kabilang na riyan ang sinasabing isang dating PNP chief daw at ilang opisyal ng immigration. Sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Tulad ng mga naunang pagdinig, iginit ni Go na foreigner ang tumulong sa kanya. Ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Yung kausap ko po, foreigner po. Wala nga mangyayari pagkakaganyan. Kinwestiyon din ang pagka-Pilipino ni Go pero pinanindigan ito ng dating alkalde. Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Sorry po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Pati si Congressman Benny Abante, biniro pa ang dating alkalde sa pagkain Chinese pero matigas din si Go sa pagsasabing Pilipino siya. Bakain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Nang tanungin siya kung Chinese passport ni Go Waping ba ang gamit niya, ang sagot lang ni Go, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination. Pinakita rin sa kanya ang mga dokumentong may pirma niya na may kaugnayan sa Baofu Land Development Incorporated na umano'y may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub sa Bamban. Ang sagot ulit ni Go, I invoke my right against self-incrimination po. Ganyan din ang tugon ni Alice Go sa pinakitang pahayagan ng Philippine-Chinese community na kinocongratulate siya bilang isang Chinese mayor ng Bamban. Kaya naman si Antipolo Representative Romeo Acop na ubusan na ng pasensya at kinastigo si Go. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi, huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Pinabalik muna ng PNP Custodial Center si Go sa Camp Crame kagabi pero umaasa ang mga kongresista na itatransfer siya sa House Detention Facility pagtapos ng arraignment niya sa Valenzuela ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline sa umaga. Magdamag walang tubig ang ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite. Yan ay matapos masira ang isang pipeline sa Maynila. Para sa update, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan? Just 12 oras nang walang supply ng tubig ang ilang customer ng Maynilad sa ilang parte ng Metro Manila at Cavite.
Noong Miyerkules kasi, aksidenteng natamaan ang pipeline ng Maynilad habang nagsasagawa ng drainage construction project ang third-party contractor ng MMDA dito sa area ng Delpan sa Maynila. At para maayos, pansamantala munang itinigil ang supply ng tubig simula kagabi ng alas 10 sa ilang lugar sa Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Parañaque, maging sa Cavite City, Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario sa probinsya ng Cavite. Tinatayang magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa Maynilad, magpapadala sila ng higit 100 mobile water tanker sa mga apektadong customers. Dahil naman sa interruption ay apektado ang ilang negosyo dito gaya na lamang ng mga karinderya at car wash businesses. Ilan sila sa mga umaasang maaambunan ng supply ng tubig ng tanker ng Maynilad dito sa Delpan. Narito ang pahayag mula sa Maynilad at ilang customers nito. Bilis-bilisan na lang din siguro paggawa nila para ang daming naapektuhan ng mga tao. Hindi tumitigil yung trabaho ng ating field workers kasi ang aim natin ay matapos ng mas maaga para mabalik din yung water service ng mas maaga. Jess, ayon sa Maynilad, tapos na ngayong umaga ang patch welding ng 2 butas sa pipeline. Unti-unti nang maibabalik ang supply ng tubig sa mga susunod na oras, depende sa lokasyon ng lugar. Paalala ng Maynilad, sa pagbalik ng supply ng tubig, asahan daw ang water discoloration o malabong tubig. Hayaan daw itong luminaw bago gamitin. Kung magtagal daw ang water discoloration, agad daw itong i-report sa kanila. Jess. Nag-uulat mula Maynila, maraming salamat, Dave Abuel. Sa ibang balita, inulan na batikos ang 2 binatilyo sa Albay na gustong mag-viral. Ang ginawa kasi nilang for the content, maghagis ng pusa sa bangin. Nagbabalik si Ian Suyo. Dahan-dahan pa ang lalaking yan sa pagbuhat sa isang pusa sa Santo Domingo, Albay nitong Martes. Kaya ganoon na lang ang gulat ng mga netizen nang bigla niya itong initsa sa bangin. Tawang-tawa naman ang nagvi-video sa paghagis sa pusa. Napag-alaman ng Tabaco Animal Rescue and Adoption na parehong menor de edad ang taga-video at ang naghagis sa pusa. Agad namang pinuntahan ng mga otoridad ang 2 binata na humingi rin ng tawad sa kanilang nagawa. Aminado silang ginawa lang nila ito para may pang-content sa social media. On the spot naman po, they felt sorry kung nagawa man nila yon. Actually, parang kulang lang din po talaga sa knowledge na meron tayong existing law that protects these creatures, no? Sa ngayon, nasa kustodiya na sila ng Municipal Social Welfare and Development Office. Isa sa ilalim daw sila sa intervention. Pero ang ganitong klaseng pananakit sa mga hayop tulad ng aso at pusa ay labag sa Animal Welfare Act. Ang sino mang lalabag dito ay posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon o pagmultahin ng 30,000 piso. Nagtulungan naman ng mga opisyal ng barangay at residente sa paghahanap ng pusa. Natagpuan nila ito bandang alas 10 ng gabi. Mabuti na lang daw ay wala itong natamong sugat. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kabilang na ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa pagdating sa medical tourism. Dinarayo na raw ng mga turistang Pilipinas para sa cosmetic procedures. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kung dati dinarayo ang bansa sa malaparaiso nitong ganda at kultura, ngayon, pati na sa larangan ng pagpapaganda, unti-unti na tayong nakikilala. Ayon sa Medical Tourism Index noong 2021, isa ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa pagdating sa medical tourism. Nasa ika-24 tayong pwesto mula sa 46 na bansa sa mundo. Ibig sabihin, isa na ang aesthetic and cosmetic medicine sa mga dinarayo ng mga turista sa bansa. Isa yan sa mga ipinagmamalaki ni Senator Win Gatchalian sa nagdaang Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Medicine Incorporated o PAAMI 12th Annual Convention na ginanap sa Shangri-La BGC nitong buwan. One thing I learned that in the Philippines we have the best doctors, we have the best service, and most importantly, we can communicate in English. So if we have guests coming in from abroad, whether from Thailand or from other parts of the world, instantly when they land, they can communicate and they can be treated without any language barrier. Isinaad pa ng senador na dapat nang magkaroon ng aesthetic management technology upang mas masuportahan ang ating mga health workers sa bansa. Sayang because we have the people who will use the technology, but we don't have the technology
being developed here in the Philippines. And that's also one opportunity for PAAMI to look at how to build our own aesthetic and age management technology right here in our shores. Sa mga hakbang na ito, inaasahan ang pag-usbong pa ng medical tourism sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Ito naman ngayon, isang athletic na fur baby ang kinagiliwan ng netizens. Aba, kung meron daw kasing Olympics para sa mga aso, pwedeng isalang ang doggo na ito. Aba, tingnan natin. Baka gusto ko din salang si Booker. Yan. Sabi po kasi ng mga netizens, EJ Obiera daw, kabahan ka na. Palabas na dapat ang fur parent at iba niyang kasama nang biglang lumundag ang asong si Bailey sa ibabaw ng gate. Nakipag-unahan pa siyang lumabas ng gate at nagtatakbo sa labas. Natawa naman ang netizens sa fur parent. Hawak na kasi sana niya si Bailey noong una. Pero natulala siya ng mapagtanto kung gaano kataas tumalo ng aso. Kaya nakatakas ang fur baby. Kalaunay, nahabol naman si Bailey at naiuwi. Hirit naman ng iba, buti na lang daw ay panay tahol lang ang kaya ng kanilang mga aso. Aanhin pa raw kasi nila ang mataas na gate kung mala EJ Obiera nga naman. Kung tumalo na ang kanilang fur baby. Ang taas. Oo, sana ganyan din si Booker. Oo. Mga kapatid, 96 days na lang po at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.